Giit ngayon ng mga kaanak ng environmentalist na si June Lontok. Massacre at hindi raw shootout ang nangyari nung linggo sa Atimonan, Quezon na ikinasawi ng 13. Samantala, muling binalikan ng NBI o National Bureau of Investigation ang crime scene kung saan patuloy pa rin ang pangangalap ng mga ebidensya. May report si Mav Gonzales. Katarungan at katotohanan, yan ang hiling ng mga kaanak ng environmentalist na si Tirso June Lontok Jr. na isa sa mga namatay sa di umano'y shootout sa Atimonan, Quezon nitong nakaraang linggo. Sa dami raw ng tama ng bala sa sasakyang ginamit ni June, giit nila, massacre ang nangyari. Kwento ng kanyang may bahay na si Marifi, nakita raw ng ilan na lumabas pa ng sasakyan si June habang nakataas ang kamay. Sumigaw raw ito na hindi sila kalaban, pero tuloy-tuloy lang daw ang pamamaril sa kanilang grupo. Yung shootout talaga pong massacre rin at pinagplanuhan po talaga. Ay kawawa naman po yung mga namatay, ulilang pamilya. Kagabi bumuhos ang emosyon sa isang tribute ng mga kaanak at kaibigan para sa yumaong environmentalist. Sa pamamagitan ng kantahan, sinariwa nila ang buhay ni June. Una naramdaman namin, kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumuporta at mga grupo na patuloy na nagmamahal sa aming angkan. Kabilang sa mga nakiramay si DSWD Secretary Dinky Soliman na minsan raw nakasama ni Lontok sa mga environmental projects. Sa pagkakakilala ko kay June, hindi totoo, hindi ako naniniwala sa mga paratang. At ang pangalawa, nangako naman ang pamahalaan sa mismo si Pangulo na magkakaroon ng masusing pag-iimbestiga para malaman ang punot dulo. Pagdating dito sa Atimonan, Quezon, sumabak agad sa investigasyon ng NBI Quick Reaction Team. Nais din daw nila na mag-re-autopsy sa 13 bangkay. Ang gusto daw talaga nila ay masagot ang tanong ng lahat. Lehitimong engkwentro ba ang naganap o isang rub-out? Sa crime scene, kumuha sila ng blood samples at sinuri ang bullet hole sa mga pader. Doon nakakuha sila ng 9 na slugs, 7 mula sa isang 5.56 sniper rifle, 1 mula sa M14 at 1 mula sa 9mm pistol na nakabaon sa lupa. Mga tao natin dito, yung sa technical pa lang, marami na. Kasi combined ito ng ating sa ballistics, sa chemistry, at saka yung mismong sa photography natin. Nandito na rin ang iba't ibang units ng NBI, yung mga investigative units natin. Mula sa crime scene, dumiretso naman ang grupo sa Atimonan Police Station para sa bullet trajectory examination sa 2 SUV. At sa unang SUV, muli silang nakakuha ng isang slug. Sa pangalawang SUV naman na walang plaka, nakita ang isang sticker ng Office of the President sa may windshield. Nakatakdang i-turn over ng fact-finding committee ng PNP ang mga nakuha nilang ebidensya sa NBI. Hinihintay pa rin natin ang turnover ng mga ebidensya from the PNP. So far, may mga ongoing yung ating pagkuha ng mga statement ng mga witnesses. Tinitrace din natin yung mga naging ruta nila from Saturday to that fateful day ng Sunday. Mav Gonzales, GMA News.